Sa punto pong ito, makibalita naman tayo sa daungan sa Batangas o yung Batangas Sport. Nakatutok po doon live si Rida Reyes. Rida, kamusta dyan? Yes, Mac, nitong hapon nga ay isa-isa lang nagdatingan dito sa Batangas Sport ang mga Roro sa kayang ating mga kababayan na galing sa probinsya at ngayon naman ay pabalik na sa Maynila. Kaninang hapon at hanggang mamayang gabi ang inaasahang buhos ng mga pasaherong pa-Maynila. Pero mangilan-ngilan lang ang mga pasaherong mas piniling bumiyahe ng maaga sa iba't ibang dahilan. Ay pinilit po namin dahil may mga pasok na bukas ng aming mga bata. Para makapagpahinga. Oo, makapagpahinga. Meron pa kayong mga ibang pupuntahan na patay dito? Meron pa sa norte. Kaya pumunta lang dyan para bumisita, tapos bibisita. Ang mga bakasyonistang ito naman galing Puerto Galera. Umuwi na ngayon para makabisita pa sa puntod ng mga yumao. So we have to be in Manila. Ayon sa Philippine Ports Authority, mas madali nang ipinatutupad na seguridad sa mga paparating na pasahero mamaya kumpara nitong mga nakaraang araw kung kailan pa uwi pa lang ang ating mga kababayan sa probinsya. Ang paghahanda natin dyan, mostly doon lang sa bus terminal at saka doon sa arrival area. Kasi hindi na naman sila katulad nung outbound passengers na they need to get the ferryboat ticket, then the terminal ticket, and to stay perhaps a little while in the passenger terminal building. Sila pagkadating ng pagkababa ng rampa ng barko, diretso na sila sa bus. Mike, bagamat kaninang hapon hanggang ngayong gabi inaasahang bubuhos ang ating mga pasahero pabalik sa Maynila, ay hindi pa rin naalis ng pamunuan ng Batangas Port ang posibilidad na may ilan pa rin sa ating mga kababayan na mas pipiliin pa rin na bukas na umaga na bumiyahe pabalik ng Maynila. Mike? Maraming salamat, Rida Reyes. Arestado sa Bagak sa lalawigan ng Bataan ang dating driver ni Senador Panfilo Lacson na pinaghahanap dahil sa kasong multiple murder. Matagal na raw minamanmanan ng mga pulis si retired SPO Reynaldo Oximoso. Isinasangkot siya sa pagpatay sa 5 miyembro ng CIDG noong taong 1984. Nang bumisita siya kanina sa puntod ng kanyang ina sa barangay Binukawan, sinundan siya ng mga pulis hanggang sa maaresto siya sa bahay ng isang kamag-anak. Bukod sa kasong pagpatay, inaalam ang posibleng kaugnayan niya sa Dacer Corbito murder case. Sa pagtatanong ng mga pulis, sinabi raw ni Oximoso na may nagalok sa kanya ng 10 milyong piso para idiin sa kaso ang dating niyang among si Senador Lacson. Pero hindi na raw siya nagdetalye. Nagpaliwanag na raw kay Pangulong Aquino ang kanyang speechwriter, si Assistant Secretary May Mislang, kaugnay sa kontrobersya na pahayag niya sa kanyang Twitter account. Marami ang nagtaas ng kilay sa tweet ni Mislang na hindi raw masarap ang alak o wine sa Vietnam kung saan ginanap ang summit ng ASEAN na dinaluan ng Pangulo. Sinabi rin ni Mislang sa kanyang Twitter account na walang gwapo sa Vietnam. At ang pagtawid daw sa mga kalsada sa lungsod ng Hanoi na punong-puno ng mga nagmumotorsiklo ay isa sa pinakamadaling paraan para mamatay. Ayon sa Malacanang, pinagsabihan na raw ni Secretary Ricky Carandang si Mislang. Humingi na rin ng paumanin si Mislang sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Hindi raw niya balak o intensyon na makapanakit ng damdamin, pero kung ang grupong pamalakayang tatanungin, dapat na raw sibakin ng Pangulo si Mislang. Ipinagtanggol naman ng Pangulo ang kanyang speechwriter. Hindi na rin daw dapat palakihin pa ang issue na yan. I'm more or less convinced that she realizes what was done. Of course, it has also been blown out of proportion. Upon realization, she had tried to correct what she did wrong. Susunod! Mga naka-exhibit na mga bangkay ng tao. Alamin natin kung ba't hindi naagnas. Tututukan natin yan, bangkay na yan, dito sa 24 Oras.